Mga hinanda ni Madam nung fiesta, ito na nga. Fiesta talaga hindi pwedeng hindi ka maghanda. Magsisilabasan talaga yung pera kapag fiesta na. Partida itong si Madam nagpaihaw ng 2 baboy. Pasintabi nga muna dyan sa mga kapatid kong Muslim. Kasi grabe ng mekos-mekos yung ginawa nila sa karne. Talagang mangangalay sila sa kakatadtad nito. Dahil madami-dami nga itong tatadtarin at hihiwain nila. Abay naabutan na sila ng gabi, hindi pa din sila tapos. Yung mga nahiwa na nga nilagay na sa mga planggana. Dahil nga sa dami, planggana na yung nilagyan. Kung hindi pa nagfiesta, hindi pa bumili ng bagong ref si Madam. Dito daw pala ilalagay lahat yung mga dessert. Yung mga lamang loob ng baboy, inuna ng niluto. Ito daw kasi yung masarap gawing basoy. Para makahigop ng mainit na sabaw yung mga nagtatadtad. Pag ang mga Bisaya magfiesta, hindi mawawala yung putahing humba. Sa fiesta lang talaga magsisilabasan yung mga ganito kalaking kaldero ba. Natapos na nga sila sa paghiwa ng mga karne. Pero itong mga naghiwa ng mga ricados mukhang magpupuyat pa. Sa dami ng karneng hiniwa, madami-dami din tong hiwain nilang mga ricados. Kahit inulan na nga, patuloy pa din sila sa pagtadtad. Parang hindi na natutulog tong mga tagaluto ko dito. Pagka kinabukasan, buhay na buhay pa din tong mga to. Pagka umaga, niluto na nila itong menudo. Mukhang madami-dami yung makakain nito. Abay, 2 kaldero ba naman yung nalutong menudo? Wow! Sunod naman nilang minekos-mekos, ito na namang afritada. Etong si nanay, nagpahabol pa talaga nitong bihon. Hindi lang karning baboy yung hinanda, meron ding piniritong manok. Wow! Hindi na mabubulunan yung mga kakain. Dahil madami-dami din tong mga panulak na hinanda ni Madam. Parang magtatayo na ata ng karinderya si Madam nito dahil sa dami ng soft drinks na binili. Eto yung kukumpleto sa mga hinanda ni Madam. Sa wakas, dumating na din yung lechon. Na in-order lang ni Madam dito sa Sneaky This Food and Lechon House. Kakatadtad lang ng lechon. Hinubara na kaagad. Yun pala, meron palang tagamukbang ng balat dito. Pinatadtad ko na kasi yung isang lechon para maisama na sa pagbalot. Bale, pack lunch na lang yung diskarte namin. Para kung sino yung kakain, ibibigay na lang. Hello guys! Nung nakaraang fiesta, nahirapan talaga kami. Yung ibang mga utensils nawawala. Pagkatapos ng fiesta nun, wala talagang natirang kutsara sa mansyon. Dahil sa discarding ito, mapapadali na lang. Alas 12 ng tanghali, namigay na kaagad kami ng pack lunch. Habang nagpapak pa yung iba, kami namimigay na. Kasi ang dami nang nakaabang sa labas talaga. Yung tipong mangangagat na ba kapag hindi mo bigyan. Kahit yung mga dumadaan lang, abay nabibigyan din. May iba, pabalik-balik din sa paghingi. Baka nakulangan lang ba, abay bigyan na lang din. Ganyan naman talaga yung fiesta, araw ng kainan talaga yan. Halos yung mga kapitbahay ko dito, may kanya-kanya din silang handa. Kaya yung mga nakifiesta, uuwi talagang may mga bit-bit na tong mga to. May nakipag-picture pa kay Madam, akala nila libre lang. Pagkatapos mamigay ni Madam ng pack lunch, umakyat kaagad siya dito sa rooftop. Abay, meron palang kainang mangyayari dito. Kaya nung naayos na niya dito sa rooftop, inakyat na lahat yung mga pagkain at din-display na dito sa lamesa. Hindi pa talaga nakontento si Madam sa hinandang mga pagkain ba. Nagluto pa talaga siya nitong paborito niyang seafoods. Wow! Hindi lang yung makifiesta yung dapat kakain. Abay, titikman din ni Madam yung mga hinanda niya. Sa ginawang setup ni Madam dito sa rooftop, parang nagpa-cater lang. Habang wala pang bisita, si Madam muna yung kakain. Mga bandang hapon, halos mapuno na tong rooftop. Pina-VIP ko tong mga pamilya kong kumakain dito sa rooftop. Habang sa baba, bising-busy na sa pag-set up para sa kasiyahan mamayang gabi. Dumating na nga itong ika-3 lechon. Pinahuli ko na tong pinadeliver para naman makatikim din kami ba. Sa sobrang busy namin, wala nang naiwang balat para sa amin. Kaya eto, pagkadating ng lechon, yung balat kagad yung tinira ni Madam. Sakto din at dumating tong mga kaibigan ko na mga vlogger. Abay, may pa-bring house pa yung mga yan. Habang kumakain nga sila dito sa rooftop. Sa baba naman, nagsimula ng magsayawan. Kanya-kanya na sa paglabas ng mga talent ng mga to. Pagkatapos ng kainan, sayawan na naman. Pati yung papa ko, kitang-kita kong nakidisco din. Mapabata or matanda, nakihataw na din. Lalong gaganahan tong mga to kasi may libreng painom si Madam dito. Medyo na late na nga din ito sa pag-post. Kasi itong Madam nyo, pagkatapos ng fiesta, abay nagkasakit dahil sa pagod.
nagmamadali na nga akong lumaya sa mansyon. Kasi nalaman kong birthday pala ng pinsan ko. Kaya pala malungkot kasi wala daw siyang handa. Etong si madam naghanap kagad ng paraan. Dumaretso na kagad siya dito sa pagbili ng cake. Sa aurahan lang ni madam parang papakyawin niya yung cake na nakadisplay dito. Kung magbe-birthday ka na walang cake, parang ang lungkot naman. Kaya hinabol talaga ni madam yung cake sa handaan. Pagkabili nga ng cake, dumaretso na kagad siya sa pag-uwi. Tapos naabutan ko nga itong auntie ko. Bising-busy na sa pagluluto. Akala ko humba na yung niluluto nito. Yun pala, pansit bihon na pang long life. Yung karning manok na 2 buwan nang nasa ref, sa wakas maluluto na din. Gagawin nga daw nila itong chicken joy. Yan nga, ipinirito nga nila lahat. Sabi ko parang may kulang pa. Kaya nagbida-bida na itong si madam sa pagluluto. Kung bihon at piniritong manok lang yung handa, abay kukulangin lang to sa mga angkan ko. Lalo pat nalaman ko yung pinsan ko nag-invite ng mga bisita. Kaya pabilisan na lang inadobo ni madam itong manok. Dahil nagmumukhang tinula yung adobo, pinatapos ko na lang sa pinsan ko. Pabilisang luto lang, hinango na kagad. Tapos yung fruit salad namin, puro saging lang. May tagahiwa ng watermelon, meron ding tagakain. Naku, dibu celebration pala itong birthday na to. Hinanapan na lang talaga namin ng paraan. Si Ate Josie na lang daw yung mag-makeup artist. Tapos itong si Ivy naman, magiging hair designer. Nagkalkal pa si madam kung ano yung pwedeng suotin sa magdidibu. Nilabas nga ni nanay yung pangmalakasang korona niya para magmukhang prinsesa naman yung magdidibu. Yung 18 roses at 18 candles, yung pinsan ko naman yung naghanap ng paraan. May nakalkal din akong candle dito sa mansyon. Imbis na yung magdedibo yung pagagandahin. Hala, ito yung nangyari. Busy na sila sa pagpapaganda sa sarili nila. Sa ganda nito, mukhang ito na ata yung magdedibo. Wala na talagang tamang nangyayari dito ba? Pati itong mga pamangkin ko, nagpapa-makeup na din. Ayaw pa talaga suotin ng pinsan ko itong dress na binigay ko. Tomboy kasi yung aurahan nito. Tapos pinasuot ko pa ng sexy na damit. Wala na siyang magagawa kasi kami na naghahanap ng paraan dito para maka-experience man lang ito ng Dibu celebration. Etong si Ate Josie na hindi man lang marunong mag-makeup, naging makeup artist na. Medyo na-pressure din yung hair designer natin, no? Pero wala talagang makakapigil kay nanay na magpaganda din sa sarili niya ba? Tapos humingit pa tong pinsan ko. Kasama daw kasi siya sa 18 roses. Tapos wala pa siyang ligo. Kaya binasa na lang niya yung buhok niya ng gel. Puro tawanan na lang talaga yung nangyari dito. Pati si madam napaiyak dahil nasubrahan sa tawa. Ang importante niyan, gumanda tong pinsan ko na magdidibo. Partida, may corona pa yan. Ewan ko na lang kung hindi pa magmumukhang Disney princess to. Pagkatapos mapaganda yung magdedibo, sila naman yung nagpapaganda sa sarili nila. Pagkadami-daming kanin yung sinaing namin, hindi na sila mabibitin ito. Kompleto na tong mga pagkain dito sa lamesa. Ready na tong imukbang. Yung ibang putahin nito, nakahabol pa talaga. Andito na nga yung mga angkan ko sa rooftop ng mansyon. Pati na din yung ibang bisita na in-invite ng pinsan ko. Dito nga sa rooftop yung venue sa Dibu celebration niya. Lahat ng lalaki, mapabata man o matanda, binigyan na ng roses para umabot man lang ng 18 roses yung magbigay. Etong pinsan ko naman yung MC sa celebration na ito. Sabi niya hindi daw siya nakapag-ready. Wala talagang paghahanda yung nangyari kasi bigla ang celebration to. Eto nga at winelcome na yung magdedibo. Eto namang mga bisita niya parang tambay lang na nasa kanto. Di bali na lang basta maganda tong pinsan ko na nagdebu. Ang ingay-ingay na nga namin pero itong pusa mahimbing pa din yung tulog. Si tatay na nga yung nag-opening prayer. Pagkatapos sinunod na nga yung 18 roses dance. Wala talagang kalam-alam yung papa niya na siya yung mauunang magbigay ng roses. Tinuruan pa talaga namin kung ano yung dapat gawin. Wala talaga siyang kamuwang-muwang ba. Pagkatapos ng father and daughter dance, sunod-sunod na yung pangyayari. Ang nagbigay ng 18 roses ng pinsan ko, parang mga walang ligo pa ata to. Pati na din itong baklang kapitbahay namin, hindi nakaiwas sa 18 roses dance. Basta lahat ng lalaking bisita, sinali lahat sa 18 roses dance. Kasama na din dito yung mga angkan ko. Eto ngang mga pinsan kong lalaki. Abay, hindi din nakaiwas itong papa ko, pati na din itong si tatay. Dahil hindi pa umabot ng 18, sinali na pati yung pamangkin. Hindi din nakaligtas itong kakadating lang. Kung hindi pa nagdebut tong pinsan ko, hindi ko pa malalaman na may jowa na pala to. Eto nga, nairaos na namin yung 18 roses, yung 18 candles naman. Buti na lang talaga umabot kami ng 18. Abay, pati na din yung mga pamangkin ko, nabigyan din ng kandila. Sinabihan ko na nga, sunod-sunod na sa pagbigay para dire-diretso. Etong mga pamangkin ko, kahit masabi lang yung happy birthday, okay na. Ang bida-bida lang dito si madam kasi pagkahaba-haba ng message na sinabi. Nakikita kong mukhang masaya naman itong nagdedibo, kaya yun lang yung importante.
Sinindihan na nga yung cake kasi kakantahan na. Sa wakas, nairaos din namin itong debut celebration ng pinsan ko. Diretso na sa pagmukbang kagad. Abay, kainan na. Dahil sa haba ng program, mukhang gutom na nga itong mga bisita. Hindi din nagpapahuli tong mga angkan ko. Kahit biglaan tong celebration na ito, nairaos talaga namin. Basta ma-experience lang ng pinsan ko yung debut celebration. Tapos, sama-sama pa kami, yun lang yung importante.